Sabi nila, nakabase daw ang tingin, pagmamahal at respeto sa'yo ng ibang tao depende sa kung gaano kalaki ang kinikita mo buwan-buwan at kung ano ang iyong trabaho. Naranasan mo na bang mahusgahan? Naranasan mo na bang masaktan at maliitin ng ibang tao dahil lang hindi ka pasok sa tinatawag nilang standard pagdating sa kinikita? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. And yes, it's Good Monday. Holy Monday. Ano ba yan si Mama Mia? Di alam. Oo, Holy Monday today. So, Semana Santa. Panahon ng pagninilay-nilay. Panahon ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. At syempre, panahon din para ating balikan kung ano ang ating natutunan sa lumipas na isang taon. Charot. Eto na po ang ating programa for today. And yes, it's a new story. Pero wala lang tayong video dahil sabi ko sa inyo, tatapusin natin ang Semana Santa nang wala tayong video para hindi kayo ma-distract sa ganda ko. Charot. Eto na po ang ating paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Kung mahirap ka, mahirap din para sa iba, para ikaw ay mahalin, pagkatiwalaan, at respetuhin at tanggapin. Dear Mama Mia, ako po si Eric. Kung may isang bagay akong natutunan ng maaga sa buhay, yun ay ito. Hindi po lahat ng sugat ay nakikita sa balat. May mga sugat na tahimik lamang, pero unti-unti nitong sinisira pati na ang buong pagkatao mo. At kadalasan ang mga sugat na yon, hindi galing sa mga taong hindi mo kilala o sa mga taong estranghero, kundi galing mismo sa mga sarili mong kadugo. Lumaki ako sa isang hindi patas na mundo. Ewan ko kung sasang-ayon o kukontra ba kayo sa akin, Mama Mia. Pero yun ang pakiramdam ko. Yun ang nakita ko. Yun ang nasaksihan ko. Hindi naman siguro bago yun sa inyo, 'di ba? Marami naman sa atin ang galing sa hirap at hikahus na pamumuhay. Pero iba kapag hindi lang kahirapan ang kalaban mo, kundi maging ang tingin sa'yo ng ibang tao. Kasi kapag mahirap ka, hindi lang naman pera ang kulang sa'yo eh. Minsan, pati rin ang respeto. Ang bahay namin noon, Mama Mia, kung matatawag man iyong bahay, ay yero po ang bubong. Pero hindi buo. Hindi lahat ng bubong nalagyan ng yero. Kaya naman kapag umuulan, parang may sariling orkestra sa loob. Patak dito, patak doon. Sabay-sabay na tunog na para bang may ritmo. Pero ang totoo, bawat patak ay paalala sa amin na kulang ang aming pamumuhay, na hindi sapat para magkaroon man lang ng disenteng masisilungan. Ang dingding ay pinagtagpi-tagping kahoy at karton. Kapag mahangin, gumagalaw po yung bahay na para bang may sarili itong buhay. At sa bawat pag-uga, may kaba. Paano kung bumigay ito? Paano kung masira ito ng tuluyan? Saan na kami tutuloy? 4 po kaming magkakapatid, Mama Mia, at ako ang panganay. Ibig sabihin, kapag panganay ka, parang automatic na direktang linya ka ng paghihirap
at mga problema ng iyong mga magulang. Ibig sabihin, kahit hindi ko pa lubos na iintindihan noon ang mundo, ay kailangan kong magpakatatag alang-alang sa mga kapatid ko. Ganon yata ang role nating mga panganay. Tayo ang tagasalo, tayo ang nakakaalam, tayo ang pilit na tumutulong magbuhat ng pasanin sa buhay kahit na mga bata pa rin ang ating mga balikat. Si tatay po, tahimik lang na tao. Hindi siya pala salita. Pero makikita mo sa mga kamay niya ang kwento ng buhay namin. Magaspang, sugatan, punong-puno ng kalyo. Pagbabakal bote po ang hanap buhay niya. Araw-araw umiikot siya sa aming barangay at sa mga kalapit pang lugar. May dalang kariton, sumisigaw sa kalsada. Umaasang may lalabas na may ibebenta. Si nanay naman, siya ang ilaw ng bahay namin. Hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil tulad ng aking ama, galing din siya sa isang kahig isang tuka na pamilya. Pero siya ang pinakamatalino sa aming lahat, lalo na pagdating sa diskarte sa buhay. Namumulot po siya ng mga plastik, bote, at kahit na anong pwedeng ipagbili. Kahit gaano kainit, kahit gaano kadumi, kahit minsan naaamoy na namin ang aming sarili ay tuloy pa lang siya. At ako naman, bilang panganay, bilang may responsibilidad na tulungan ang aking mga magulang, ay sumusunod lamang. Mama Mia, grade 6 lang po ang natapos ko. Hindi dahil ayoko nang mag-aral. Kung tutuusin, gusto ko eh. Gustong-gusto kong mag-aral. Mama Mia, noon, tanging ang paaralan lamang ang naging takas ko sa hirap ng buhay namin. Sa paaralan lang ako nakakarinig na ako ay pinupuri ng mga guro. Pinupuri ng mga kaklase dahil matalino daw ako pagdating sa klase. Pero pati pala yun, nanakawin ng kahirapan sa akin. Naaalala ko pa yung huling araw ko sa eskwelahan. Hawak ko yung report card ko. Kahit matalino ako, Mama Mia, hindi po talaga ako nakakakuha ng pinakamataas na marka sa klase. Unang-una, lagi po akong uma-absent. Kasi walang pangkain, kumakalamang tiyan. Kailangan kong tulungan ng mga magulang kong maghanap buhay para naman makakain din ang aking mga kapatid. Bukod pa doon kapag merong mga projects, kapag merong mga kailangang bilhin na gamit, wala po talaga akong maipambili. Hindi din ako nakakasali sa mga extracurricular sa aming eskwelahan. Yung pagsayaw-sayaw, yung kapag may quiz bee, hindi ako nakakasali dahil hindi naman po ako nakakapag-training dahil dagdag lang yun sa gastusin namin. Pero Mama Mia, kahit hindi ako may pinakamataas na marka sa klase, pasado naman po lahat. Kahit na halos kalahati ng school year ay hindi ako pumapasok. Habang ang iba kong kaklase ay nagkukwentuhan noon kung saang high school sila pupunta at mag-aaral, ako, Mama Mia, tahimik lang. Kasi alam ko na eh, hindi ako sasama. Hindi ako magiging katulad nila. Hindi ako mamimili ng eskwelahan. Kinagabihan, narinig ko sina nanay at tatay na nag-uusap habang akala nila ay tulog na kami. Wala na talaga, sabi ni nanay. Mahina ang kanyang boses. Hindi ko alam kung mahina iyon dahil sa pagod o sadyang hininaan niya para hindi namin marinig magkakapatid. Pasensya na.
Sagot naman ni tatay sa mas mahinang boses. Yun na yun. Alam kong ang pinag-uusapan nila ay ang pag-aaral ko, Mama Mia. Kinabukasan, kinausap ako ng nanay ko. Sinabi na niya sa akin na hindi talaga namin kakayanin. Halos kalahati nga ng school year nung grade 6 ay absent ako, paano pa kaya pag high school na? Mas malayo ang paaralan sa amin. Mas lumalaki din ang gastos namin dahil lumalaki na rin ang mga kapatid ko. Pasensya ka na, Eric. Hindi na talaga natin kaya. Pasensya ka na. Yun lang ang sinabi ni nanay. Walang drama. Ni hindi siya umiyak sa harapan ko. Pero sapat na yun para maintindihan ko na wala talaga. Na kailangan kong huminto at kailangan kong tanggapin na hanggang grade 6 lang ang kakayanin ko. Kinabukasan, Mama Mia, ay tumulong ulit ako sa mga magulang ko. Ni hindi ako pumunta sa graduation day ko. Walang pangrenta ng toga. Anong isusuot ko, 'di ba? Kaya tahimik lang ako habang yung iba ay nakikita kong sinusuot ng kanilang mga toga. Habang ang kanilang mga magulang ay nakabihis na at isa-isa na silang pumunta sa eskwelahan para sa graduation. Ako wala lang. Gusot-gusot pa rin at halos butas-butas ang suot at sumama sa nanay ko para mamulot ng mga bote. Hindi ako umiyak. Wala namang saysay pag umiyak pa ako, 'di ba? Wala namang magbabago. Kaya imbis na umiyak, ilalaan ko na lang ang enerhiya ko sa ibang bagay. Gaya na lamang ng pagpapatalas ng aking mata nang makakita ako ng pwedeng ibenta. Lumipas ang mga linggo. Nagpapa-enroll na noon ang mga tao, ang mga estudyante, ang mga kaklase ko. Mama Mia, tahimik pa rin ako. Hanggang sa 2 linggo muli ang lumipas, nakita ako yung mga kaklase ko na mga kapitbahay namin. Nakasuot na sila ng uniforme. Papunta na sa bagong eskwelahan. Papunta na sa bagong yugto ng kanilang mga buhay. Samantalang ako maiiwan. Samantalang ako dito lamang. Pero wala akong pagpipilian eh. Hindi naman ako binigyan ng pagpipilian ng Diyos kung saan niya akong pamilya ilalagay. Mama Mia, habang ang lahat ay nakasuot ng uniforme, ako ay sinamahan ko na si nanay sa paghahanap buhay. Yung sama talaga, yung buong buo na buong araw kang nasa labas. Dati-rati naman hindi ganun eh. Dati-rati, nasa mga kapitbahay lang ako nang hihingi ng kung ano-anong pwedeng ibenta. Pero kalaunan ay umuuwi din ako ng bahay para alagaan ng mga kapatid ko. Ngayon iba na. Siguro dahil malaki na ang mga kapatid ko. Kaya na nila ang kanilang mga sarili sa bahay. Kaya ako buong maghapon ng kasama sa nanay ko na mamumulot ng mga basura. Ibang-iba ang mundo sa labas. Mainit, mausok, mabaho. Minsan, habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada, napapahinto pa rin ako kapag may dumadaang mga estudyante. Ang lilinis ng mga uniforme nila. May mga bag, may mga baon. At kahit sa tingin pa lang ay nakikita mo nang ang direksyon nila ang buhay nila ay may direksyon sa kinabukasan. Samantalang ako, wala. Samantalang ako, sako ang bitbit. Pawis na pawis ang katawan. At may mga pangarap na unti-unti ring lumalabo sa paglipas ng araw. Hindi pa rin ako umiiyak noon. Hindi ako nagrereklamo.
Pero may nararamdaman akong kakaiba, Mama Mia. Parang may nakadagan sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag kung ano. Inggit. Tahimik na inggit. Yung tipong hindi mo naman gustong masama ang iisipin pero napapaisip ka. Bakit sila swerte? Bakit sila pwede? Bakit ako malas? Bakit ako hindi pwede? May mga kamag-anak kami na medyo nakakaangat sa buhay kung ikukumpara mo sa amin. Hindi naman mayaman, Mama Mia, pero sapat para hindi nila maranasan ang nararanasan ng pamilya ko. Nakakapag-aral yung mga pinsan ko. Nakakabili ng gamit sa eskwela. Hindi man masasarap lagi ang pagkain pero laging may pagkain sa pagkainan. Samantalang sa amin, swerte na kung makadalawang kain kami sa isang araw. Minsan, Mama Mia, tinanong ko ang nanay ko habang nagpapahinga kami sa gilid ng kalsada. Ma, diba may mga kamag-anak naman po kayong medyo maayos ang buhay? May kapatid kayo na medyo maganda-ganda ang buhay. Bakit hindi tayo humihingi ng tulong sa kanila? Hindi siya sumagot, Mama Mia. Nagpatuloy lang siya noon sa paghihiwalay ng plastik at bote habang nakaupo, na para bang wala siyang naririnig. Na para bang hindi niya narinig ang tanong ko. Ma, ulit ko. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa akin. Anak, Eric, mas okay na mahirap tayo kaysa sa matahin at maliitin tayo ng iba. Hindi ko kaagad na intindihan yon. Pero ma, pamilya naman sila, 'di ba? Kapatid mo, 'di ba? Ngumiti siya. Pero yung ngiting iyon ay may lungkot. Hindi lahat ng pamilya marunong magpahalaga at marunong magmahal, Eric. Natahimik ako pagkatapos nun. Pero yung sinabi ni nanay sa akin, tumatak yun. Hindi lang sa isip ko, kundi pati sa puso ko. Isang araw, Mama Mia, makalipas ang napakahabang mga taon na halos hindi nila kami pinapansin, ay pinatawag si nanay ng panganay niyang kapatid. Birthday daw ng pinsan ko. Mama Mia, kami ay hindi po madalas na naiimbitahan sa mga ganon. Mali. Kami kailanman ay hindi pa naimbitahan sa ganon. Kaya kahit papano, may konting saya akong naramdaman. Bukod kasi sa makakakain kami ng masarap at libre, makakahalubilo at makakasama ko rin ang mga pinsan ko. Nagbihis kami ng maayos, kami ng mga kapatid ko. Yung pinakamaganda naming damit, kahit kupas na, kahit luma na, ay inayos namin. Humiram pa kami ng plansyang di uling sa aming kapitbahay para maplansya ang mga damit na yon. Para kahit papaano, maayos-ayos naman kaming tignan pagdating dun sa selebrasyon. Habang naglalakad kami papunta doon, hindi ko maiwasang makaramdam ng konting kaba sa dibdib ko, Mama Mia. Siguro naiisip ko, baka ngayon iba na dahil malalaki na kami. Dahil iniisip nila baka hindi na kami maggugulo sa kanilang selebrasyon kaya naisipan nilang imbitahin kami sa wakas. Baka ngayon tratatuhin na nila kaming pamilya. Pagdating namin doon, mali pala ako, Mama Mia. Alam mo, habang naglalakad kami papunta doon sa bahay ng pinsan ko, inisip ko, Mama Mia, na sana naman makasundo ko ang mga tsuhin at tiyahin ko. Para naman kahit papano, makahirit ako sa kanila na kung pwede, tulungan nila akong makapag-aral.
Hindi naman ako mamimili eh. Kahit utusan nila ako, ayos lang. Basta makapag-aral ako. Kaya lang pagdating namin doon, hindi pala kami bisita, Mama Mia. Kami pala ay parang katulad ng mga inarkilahan nilang mga tao. Tagalinis, tagabigay ng plato, tagadagdag ng ulam, tagahugas ng pinggan. Hindi ko agad naiintindihan yun nung una. Pero nang makita ko ang tambak na hugasin sa likod ng kusina at kung papaano kausapin si nanay ng tiyahin ko na para bang utusan at hindi kapatid, dun ko na-realize, Mama Mia. Hindi pala nila kami pinapunta doon para makihalubilo sa kanila, kundi para tulungan sila na istimahin at pagsilbihan ng kanilang mga bisita. Diyan lang kayo sa likod ha, sabi niya. Huwag na kayong pumunta sa harap, nakakahiya sa mga bisita. Medyo malumanay pa noon ang tono ng tita ko. Pero sa totoo lang, Mama Mia, parang may sumampal sa akin noon. Kahit malumanay ang pagkakasabi, yung mga salita po ay parang mga punyal na tumatarak sa aking dibdib. Tiningnan ko ang nanay. Inaantay kong ipaglaban niya kami. Inaantay kong sabihin niya na aalis na lang kami. Pero sa halip na gawin yon, ay tumango lamang ang nanay ko. Tahimik at sumunod sa sinabi ng tiyahin ko. Hindi ako mapakali noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinaupo ko ang mga kapatid ko sa tabi habang tumabi din ako ng nanay at tumulong sa pagkuskus niya ng mga plato. Paulit-ulit, walang reklamo. Mama Mia, halos hindi ko kayanin noon ang bigat na nararamdaman ng dibdib ko. Kahit kung tutusin, medyo bata pa rin ako noon. Naramdaman ko pong hindi tama ang naging trato ng kapatid ni nanay sa kanya at sa aming magkakapatid. Buong maghapon kami doon sa likod, nagkukuskus ng mga plato, nagpapatuyo ng mga kubyertos. Hanggang sa natapos na nga ang handaan. Hindi kami nakapasok sa loob. Hindi kami nakihalubilo sa mga bisita o sa iba pa naming mga kamag-anak. Pinakain naman kami, Mama Mia. Pero sa labas, sila pa nga ang nagsandok ng kakainin namin. Na para bang may takot na baka sumobra kami ng kuha kung kami mismo ang lumapit dun sa may lamesa. Pagkatapos ng handaan, inabutan si nanay ng ulam. Kita ko pa na halos wala ng laman yung kaserola. Na halos hindi na maitsura yung laman. Tira-tira na lang. May 200 piso ring inabot ang tiyahin ko. Para sa inyo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Mama Mia. Pasasalamat ba dahil nakakain kami ng libre, may pabaon pang tira-tirang ulam, tapos may papera pang konti? O galit ba dahil naramdaman ko na kahit ganun, minaliit nila kami? Kahit kung tutuusin parang tulong yun sa amin. Sinaktan pa rin nila ang pride ng nanay ko. Kahit hindi nagrereklamo ang nanay ko, kahit wala siyang sinasabi, Mama Mia, pero ramdam ko po. Kita ko po sa lungkot ng kanyang mga mata na nasaktan siya sa pagturing ng kapatid niya ng ganun sa kanya at siguro lalong-lalo na sa amin na mga anak niya. Gusto kong magsalita, gusto kong magtanong noon. Ganito ba talaga kami kababa sa paningin niyo? Pero bago pa ako makapagsalita, hinawakan na ni nanay ang braso ko na para bang alam na niya.
na anumang oras ay pwede akong pumutok at sumabog. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko at tahimik lamang. At dun ko natutunan ang isa sa pinakamahirap gawin sa buhay. Ang manahimik kahit nasasaktan ka. Habang pauwi kami, hawak ni nanay ang dala naming pagkain. Tahimik ang gabi. Tahimik din ako. Yung mga kapatid ko ay nagkukwentuhan. Yung mga kapatid ko ay parang kahit nagkukwentuhan, alam kong pagod na rin sila sa maghapong nakaupo lang sa likod habang mainit at may nagluluto at kami ni nanay naman ang tagahugas. Sa loob-loob ko noon, Mama Mia, parang may sumisigaw. Bakit ganon? Kapatid ba talaga niya si nanay? Kasi kung kapatid niya, dapat hindi niya ituturing ng ganun, di ba? Bakit parang hindi kami pamilya kung ituring ng mga kamag-anak ng nanay ko? Hindi ko na lang tinanong, Mama Mia. Kasi alam ko eh. Alam ko na kapag tinanong ko ang nanay ko ng ganun, dadagdagan ko lang ang bigat ng loob na kanyang nararamdaman at ang sakit na alam kong kanina pa niya tinitiis. Kasi kahit bata pa ako, alam ko na. May mga tanong na kahit ilang beses mo pang itanong, hindi ka rin makakakuha ng sagot. Mama Mia, pagdating namin sa bahay, ay pinagsaluhan ni tatay at ni nanay yung tirang pagkain. Meron din silang itinira para sa amin kinabukasan. Kami kasi ng mga kapatid ko ay pagod na. Yung mga kapatid ko hindi na nga nakapagbihis, agad nang nahiga at natulog sa papag. Samantalang ako, Mama Mia, hindi ako nakatulog agad nung gabing yon. Nakatingin lang ako sa bubong naming may butas. At doon, gumawa ako ng tahimik na pangako sa sarili ko. Balang araw, hindi na magiging ganito ang buhay namin. Balang araw makakaahon din kami. Hindi habang buhay na ganito ang sitwasyon namin. At higit sa lahat, pinangako ko sa sarili ko, Mama Mia, na kapag ako nagkaroon ng biyaya, kapag ako nabago ang buhay, hindi ako magiging katulad ng kapatid ng nanay ko. Hindi ko kakalimutan ng mga kapatid ko. Hindi ko sila ituturing na ibang tao. Hindi ko sila paghuhugasin habang may mga bisita ako sa loob. Matapos ang gabing yun, hindi na ako muling nagkaroon ng parehong pakiramdam sa mga kamag-anak namin. Yung pakiramdam na parang wala kang karapatan sa kanilang mundo. Kahit kapatid lang nila si nanay. Yung pakiramdam na kahit tumanggap ka ng tinapay o isang basong bigas, pakiramdam mo nagkasala ka na. Pakiramdam mo ang liit-liit mo na. Minsan, Mama Mia, habang nagliligpit si nanay ng mga bote at plastik sa sala, napansin kong tila may lumang dokumento sa mesa. Kinuha ko yun at nakita ko ang pangalan ng tito ko. Nakalagay, loan agreement. 50,000 pesos para sa placement fee ng anak. Mama Mia, naalala ko noon, sinabi ni nanay na pumayag daw siya noon na ibenta ng kanyang mga magulang pati ang parte niya sa lupa nilang maliit sa probinsya para makapag-abroad ang tito ko. Ang problema hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang bayad at yung tito ko walang pakialam. Yung nanay ko tahimik lang, nagpapasensya. Naalala ko noon na narinig ko silang nag-uusap ng tatay at ang sabi ng nanay ko, pumayag daw siyang ibenta pati yung parte niya sa lupa ng lola nila dahil nangako daw ang kanyang nakababatang kapatid, which is yung tito ko, natutulungan kapag nakapag-abroad na siya. Naalala ko ang sarili kong damdamin noon. Galit na galit ako.
sama ng loob ang nararamdaman ko at sakit sa dibdib ko. Hinisip ko, Mama Mia, kung hindi na ibenta yon, kahit hindi ko naman alam kung gaano kalaki yon, kung hindi yun na i-loan, baka may sarili kaming bahay. Baka hindi kami nang kiki-squat sa lupa ng hindi amin. Baka kahit papaano, hindi tumutulo ang bubong namin tuwing malakas ang ulan. Mama Mia, sa halip na sumigaw o umiyak, ay tumulong na lang ako sa pamumulot at paghihiwalay ni nanay sa mga plastic na bote mula sa babasagin. Alam ko na marami pa akong haharapin. Alam ko na marami pa akong pagdadaanan. Isang araw, naubusan na naman kami ng bigas. Wala naman ang bago nun eh. Kaya lang, Mama Mia, ang bago doon ay hindi na kami makautang sa tindahan dahil hindi pa kami nakapagbayad. Ang tatay ko kasi ay nagkasakit, kaya nabawasan ang kita namin sa araw-araw. Tapos, yung kinikita naman namin ni nanay ay halos kulang pa sa pambili ng gamot ni tatay. Natatandaan ko pa, Mama Mia, habang umiiyak noon ang kapatid ko na bunso dahil nagugutom na, nakita kong tumulo din at nakatakas sa mga mata ni nanay ang 2 butil ng luha. Dali-dali niya itong pinahid at tinawag niya ako. Pumunta ka muna sa tita mo. Manghiram ka muna ng 2 basong bigas. Mama Mia, kahit ayoko, hindi ko naman matiis ang kapatid ko. Nagugutom eh. Umiiyak eh. Kaya pinuntahan ko ang tita ko. At nung sinabi ko sa kanya ang pakay ko, ay sakto, may basang bigas dyan sa gilid. Naulanan yan eh. Kunin mo na lang. Sa inyo na lang yan. Sabi ng tita. Halos hindi ko maipaliwanag ang kirot sa dibdib ko habang hawak ang supot ng basang bigas. Mas marami yun kaysa sa hinihiram kong 2 baso. Pero basa eh. Nung nakaraang araw pa umulan. Kaya mabaho na po yung bigas, Mama Mia. Ang pakiramdam ko noon, mas masahol pa sa pulubi ang turing nila sa amin. Parang hindi nila kami kapamilya. Hindi ako umalis dun na masaya, pero alam ko na kailangan namin yun para makakain. Minsan, nakakatanggap lang kami ng mga delata na malapit ng ma-expired o tsokolate na mapapait, yung ayaw nila. Yun ang pinamimigay nila sa amin. Lahat ng yun ay tandang-tanda ko pa sa isipan ko, Mama Mia. Bata pa ako pero malinaw sa isip ko. Kapag ako may kakayahan na, hindi ganon ang magiging buhay namin. Hindi din ganon ang magiging buhay ng mga kapatid ko. Isang araw, pinuntahan ako ng dati kong kaklase sa bahay namin. 18 years old na ako nito, Mama Mia. Nagtatrabaho at sumasideline na ako, tumutulong-tulong sa mga construction at kung iba't iba pang mga trabaho. Uy Eric, punta ka sa bahay mamaya ah. May inuman. Graduate kasi ng kapatid ko eh. Yung kambal, gagraduate sila ngayong araw. May gagawin pa ako. Sige na, pumayag ka na. Minsan na nga lang tayong nagkikita eh. Ang totoo niyan, Jason, nahihiya ako eh. Alam ko kasi, bisita mo yung dating mga kaklase natin. Ano ka ba? Bakit ka naman mahihiya sa amin? Para ka namang iba. Basta ha, aasahan kita. Kinagabihan, wala sana akong balak pumunta, Mama Mia. Kaya lang, itong kapatid ko nung umuwi, sabi niya pinapapunta daw ako ni Jason. Tapos may bit-bit pa siyang ilang supot ng pagkain. Binigay daw ng nanay ni Jason sa kanya. Nung tignan ko yung mga pagkain, Mama Mia, ang sasarap.
Hindi gaya nung binigay sa amin ng tita ko dati na parang tira-tira na lang. Ito, para talagang binigyan kami ng parte sa handaan na yun. Kaya nakakahiya kung hindi ko pupuntahan, 'di ba? Binigyan na nga kami ng pagkain. Nagpaalam ako sa nanay at tatay ko, agad naman silang pumayag ng may tuwa dahil nga nakakain kami ng gabing iyon ng masarap. Sa inyo na lang yan, Nay. Doon na lang ako kakain kina Jason. Sabi ko kahit ang totoo, wala naman po akong kabalak-balak na kumain doon. Pagdating ko kina Jason ay agad niya akong sinalubong. Andun din ang mga kaklase ko. Mama Mia, meron pa rin naman sa mga kaklase ko ang nangmamaliit sa akin. Meron yung pahapyaw na nagpaparinig. Hoy, baka hindi ka makapag-asawa niyan ha. Baka walang pumatol sa'yo kasi paano mo naman bubuhayin? Pero sinasaway sila ni Jason. Tahimik kami. Nagkukwentuhan. Nagiinuman. Hanggang sa maramdaman kong tumatawag na ang pantog ko sa akin kaya tumayo muna ako para makapag-CR. Ang hindi ko naman inaasahan, Mama Mia, ay may mababangga pala ako dun sa CR na yon. Tiyuhin ni Jason. Panganay na kapatid ng kanyang nanay. Iho, ikaw si Eric, di ba? Yung kaklase ni Jason dati? Opo, tito. Mano po. Ano ka bang bata ka? Huwag kang magmano sa akin. Di naman kita kaano-ano eh. Sabi niya ng pabiro. Mama Mia, itong tiyuhin ni Jason. Ngayon pa lang, sasabihin ko na po. Bakla po siya. Walang pamilya. Galing siyang abroad. Doon na siya nakadestino dahil nurse po siya doon, Mama Mia. Kinausap niya ako. Pagkatapos kong umihi ay inantay pala niya ako sa labas ng banyo. Balita ko, hindi ka raw nakapag-aral. Gusto mo bang mag-aral? Tanong niya. Po? Talaga po? Oo. Pero pag-uusapan natin yan sa ibang araw ha? May cellphone ka ba? Wala po eh. Sabi ko. Sakto, may bakante akong cellphone. Sandali at kukunin ko. Mama Mia, natigagang ako doon. Hindi ko alam kung aalis ba ako. Hindi ko alam kung sinabi ba niya yun sa akin dahil nakainom na rin siya. Pero hindi ako nakagalaw hanggat nakabalik na nga siya. Pagbalik niya, inabot niya sa akin ng isang Motorola na cellphone. Opo, Mama Mia. Nitong mga panahon na ito, ang cellphone po ay nasa analog pa at wala pa pong mga smartphones nung mga panahon na yon. Eto, di ko na ginagamit. Ayaw din naman ni na Jason dahil may bago silang cellphone na bigay sa kanila ng mami nila. Eto, may SIM na yan. Pagkatapos nun ay tumalikod siya sa akin at hindi man lang niya ako inantay na makasagot. Agad kong isinuksok yung cellphone sa suot-suot ko noong garterized na short. Bumalik ako sa grupo namin. Tinanong pa nga ako ng mga kasamahan namin kung bakit daw ako natagalan, pero wala akong ibang nasagot. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dahil ba ikinakahiya ko yung nangyari o dahil ba hindi ko maintindihan kung ano talagang naganap. Pagkatapos ng inuman namin ay isa-isa na kaming umalis. Hanggang sa makarating na ako sa bahay. Inilagay ko yung cellphone sa ilalim ng unan ko at natulog na ako, Mama Mia. Kinabukasan, nagising ako na wala ng ibang tao sa bahay. Yung mga kapatid ko, nawala na. Naglaro na sa labas. Yung nanay at tatay ko naman ay naghanap buhay na. May naiwan na konting ulam at konting kanin sa mesa. Tatayo na sana ako para kumain nung biglang tumunog ang nasa ilalim ng unan ko. At doon ko napagtanto, Mama Mia, na hindi pala yun panaginip.
Tunay nga palang binigyan ako ng cellphone ng tsuhin/tsahin ni Jason. Libre ka ba ngayon, Eric? Pwede ba tayong magkita sa ano? Sabi niya at may inilagay siyang isang fast food chain na medyo may kalayuan sa amin. Hindi ako sumagot dahil hindi ko po alam kung paano ang gumamit noon, Mama Mia. Basta nagpindot-pindot lang ako at nabasa ko yung mensahe. Tapos ilang sandali pa ay tumunog na naman ito ulit. Nung tignan ko ay galing ulit sa kanya. Pag-uusapan natin yung pag-aaral mo. Nung sinabi niya yun, Mama Mia, dun ako tuluyang bumigay. Pag-aaral yun eh. Yun ang gusto ko. Ang makapag-aral. Dahil alam ko, Mama Mia, walang silbi po yung mga pangarap ko. Hindi ko yun maaabot. Yung sinabi kong giginhawa ang buhay ko at tutulungan ko ang mga kapatid ko, hindi ko yun maaabot kung hindi ako nakakapag-aral. Kung hanggang bote dyaryo at plastic lamang ako. Pagkatapos kong kumain, ay agad akong nagbihis at pumunta dun sa sinabi ng tsuhin ni Jason. Siya nga pala, Mama Mia, itago na lang natin siya sa pangalang Bobby o Bob for short. Mama Mia, nung nagkita kami, alam mo bang kinakabahan ako ng sobra? Alam ko na kasi ang ganito eh. Naririnig ko na to mula sa mga kaibigan ko na ring tambay. Yung pumapatol sila sa bakla, yung pagkatapos ay nabibigyan sila ng pera. Alam ko na ang ganito. Kahit hindi ko pa naranasan kahit kailanman, dahil na rin sa takot ko sa nanay at tatay ko, alam ko, Mama Mia, na posibleng may ganitong klasing kahilingan si Bobby kapalit ng kanyang sinasabing pagpapaaral sa akin. Nung nagkita kaming dalawa ay medyo sobra akong kinabahan. Hindi ako makagalaw, ni hindi ako makasagot sa kanyang mga sinasabi. Hanggang sa pinukaw na nga niya ang pag-iisip ko ng malalim. Uy, anong iniisip mo? Bakit di ka makasagot dyan? Ha? Ano po yung sinabi niyo po? Sabi ko, pag-aaralin kita. Hanggang saan na ba ang natapos mo? Tama ba yung sinabi sa akin ni Jason? Na hanggang grade 6 ka lang? Tumango ako, Mama Mia. O siya, sige. Mag-aaral ka. Titignan natin kung anong magagawa natin. Merong mga lumang libro dun si Jason. Alam mo naman, sa private school siya nag-high school, 'di ba? Yun, kunin mo. Pagkatapos, pag-aralan mo. Para makahanap tayo ng eskwelahan na kung saan pwede ka mag-take ng exam. Para makahabol ka sa mga kaklase mo o kung hindi man makahabol, at least makapag-aral ka. Mama Mia, yumuko ako. Hindi ko alam pero natatakot ako. Gusto kong itigil ang kanyang mga binibigay na offer. Pero alam ko rin, Mama Mia, na wala nang ibang makakapagbigay sa akin ng ganon. Habang nakayuko ako ay hindi ko napigilan ng sarili kong magtanong sa kanya. Ano po yung kapalit? Sabi ko. Tumawa siya. Hindi ko alam kung maiinsulto ako dyan sa sinabi mo, ha? Ano ba yung sinasabi mo dyan? Yumuko ako lalo dahil napahiya ako, Mama Mia. Hindi ako makapagsalita. Iniisip mo ba na gagamitin ko yung katawan mo? Iniisip mo ba na makikipagrelasyon ako sa'yo kapalit ng pag-aaral ko? Mahina at nahihiya akong tumango. Well, hindi naman kita masisisi. Ganyan talaga ang tingin ninyo sa aming mga bakla, 'di ba? Pero ang totoo niyan, Eric, kinausap ako ng pamangkin ko. Alam kasi niya
wala akong pinag-aaral na iba. Dahil yung mga magulang naman nila ang nagpapaaral sa kanila. Alam mo naman si Jason at yung mga pinsan niya. May mga trabaho naman na magaganda ang kanilang mga magulang, di ba? Wala na rin ako mga magulang, patay na ang nanay at tatay ko. Wala akong karelasyon, wala akong pamilya. Oo, meron akong kapling-pling dun sa ibang bansa, pero meron din namang trabaho yun. Di naman tulad dito sa Pilipinas, na kaming mga bakla ang gumagastos sa mga lalaki. Kaya pwede ba makampante ka dyan? Antayin na lang natin si Jason, darating yun ngayon. Mama Mia, dun ako gulat na gulat. Hindi ko alam kung anong swerte ang dumapo sa akin. Di ko alam kung anong ginawa ko. Basta pakiramdam ko sa araw na yun. Parang nagbukas ang langit. Parang sa unang pagkakataon, nakita ako ng langit, Mama Mia. Ilang sandali pa, habang kumakain kami nung in-order niya, ay dumating si Jason. Uy Eric, kumusta ka na? Nag-usap na ba kayo ng tito ko? O see? Ayaw maniwala nitong kaibigan mo. Akala niya, jojowain ko siya kaya ko siya pag-aaralin. Akala niya, bibigyan ko siya ng kapalit. Tumawa si Jason. Hindi ganun, Eric. Ano kasi, ang mama at papa ko kasi, medyo naawa sila sa sitwasyon ninyo. Huwag ka sanang magagalit ha. Yung mama mo kasi, naglabada sa amin mga ilang linggo na. Nagulat ako, Mama Mia, dahil hindi ko naman alam yon. Siya ang lumapit sa amin. Sabi kung pwede daw na maglabada siya sa amin. Kaya yun, tinanggap ni Mama. Habang si Mama nasa bahay, nag-uusap sila ng Mama mo. Doon, nasabi ng Mama mo ang mga takot niya para sa inyong magkakapatid. Na hindi niya kayo mabigyan ng magandang bukas. Kaya naisip ko si Tito Bobby. Sabi naman niya, naghahanap daw siya ng mga mabubuting kalooban, ng mga kakilala namin na pwede niyang bigyan ng tulong. Kaya naisip ko ikaw na lang, kayo ng pamilya mo. Mama Mia, halos hindi po ako makapaniwala sa narinig ko. Agad akong pumayag sa araw na yon sa iminumungkahi ni Tito Bobby. Agad din siyang pumunta sa bahay. At gaya ng naging reaksyon ko, ganun din ang naging reaksyon ng mga magulang ko, lalong-lalo na ng tatay ko. Tumawa si Tito Bobby. Di ko alam kung maiinsulto ako dyan sa sinasabi niyo eh. Pero hindi ganyan. Gusto ko lang talagang pag-aralin si Eric. Tapos, gusto ko na kapag nakapagtapos na si Eric, siya naman ang makapagpatapos ng kaniyang mga kapatid. Ayos ba yun sa'yo, Eric? Tumango ako, Mama Mia. Kinabukasan din ay pumunta si Jason sa bahay namin. Dala yung mga luma niyang aklat dun sa kaniyang dating high school na pinapasukan. Mama Mia, kapag wala ding pasok, pinupuntahan din ako ni Jason para i-tutor. O Eric, eto, ganito gawin mo dyan sa math ha? Alam ko naman madali kang matuto dahil sa ating dalawa mas matalino ka eh. At tama nga si Jason, Mama Mia. Madali ko lang nakuha ang mga itinuro niya. Sa pasukan ay agad akong pumasok bilang first year high school. Matanda ako ng halos 6 na taon sa mga kaklase ko, Mama Mia. Pero hindi din naman ako nagtagal sa high school. Naghanap kami ng paraan kasama ang mga magulang ni Jason para makapag-exam ako. Para makapagtapos ako ng mas nauna kesa sa mga kaklase ko. Imbis na 4 na taon, 3 taon lang po ang pinag-aral ko sa high school. Pagkatapos ng 3 taon, ay nag-enroll ako sa TESDA. Mama Mia, ayoko na noon na tumanggap pa ng tulong mula kay Tito Bobby dahil nahihiya na ako. Ang gusto sana niya ay pag-aralin pa ako ng kolehiyo. Sabi ko matatagalan ako sa pagtupad ng mga pangarap ko.
Eric, hindi lahat ng bagay na dadaan sa madalian ha? Sabi pa niya sa akin nung minsang tinawagan siya ni Jason. Hindi naman po, pero malaki-laki na rin po ang nagastos ninyo sa akin. At isa pa, ang gusto ko lang po makapagtayo ako ng shop. Magwi-welding po ako, mag-automotive po ako sa TESDA. Sige, ikaw bahala. Ganito na lang. Imbis na ipag-aaral mo pang kolehiyo, kapag nakapagtapos ka dyan sa TESDA, ako nang bahala sa magiging pwesto mo. Yun ang nangyari, Mama Mia. Binigyan ako ng pwesto ni Tito Bobby. Mga automotive repairs, mga welding, machinery, at kung ano-ano pa. Hindi naman masyadong malaki yung shop, pero sapat na at kumikita ito ng maganda para mapaayos ko na ang bahay namin kahit papaano at mabigyan na rin ng pambaon at pang-aral ang mga kapatid ko. Simula nung magbukas ako ng shop sa tulong ng tito ni Jason, Mama Mia, ay mas naging maayos na ang buhay namin. Hindi ko na rin pinagbote lata pa ang mga magulang ko. Hanggang sa tumawag si Tito Bobby sa akin. Oh, Eric, ikaw ba may NC2 na? Opo, kasi sa TESDA naman po ako eh. Alam mo, marami ang hiring dito ngayon. Mga skilled worker na kagaya mo. Gusto mo bang lumabas ng bansa? Po? Oo, tutulungan kita. May alam akong legit na agency dyan sa atin. Tatawagan ko dahil kakilala ko naman yung may-ari ha. Ihanda mo na yung mga papeles mo. May pasaporte ka ba? Wala po eh. Yan ang gawin mo ngayon din. Bukas pa naman siguro ang tanggapan ngayon ng DFA. Kumuha ka ng pasaporte. At kapag may pasaporte ka na, tumawag ka ulit sa akin dahil tatawagan ko yung aking kakilala dun sa agency. Ayos ba? Sige po, sabi ko. Pagbaba ko ng tawag ay halos hindi ako makapaniwala, Mama Mia. Nagulat pa ang nanay ko dahil bigla daw akong napatulala. Eric? Sino yun? Bakit ka nakatulala dyan? Nay, mag-a-abroad po ako. Ano? Ano mag-a-abroad ka? Mama Mia, nung sinabi ko yun sa nanay ko ay hindi din sila makapaniwala. Yung tatay ko nung una ay kontra pa sa pag-a-abroad dahil baka kung ano raw mangyari sa akin doon. Tay, hindi naman darating sa akin ang oportunidad na to kung hindi to para sa akin, di ba? Baka ito na talaga ang susi para tuluyan na tayong makaahon dun sa kahirapan natin. Agad kong inasikaso ang pasaporte ko. Mama Mia, imbis na 1 buwan, na-release po yung pasaporte ko ng 15 araw lamang. Nagulat pa nga si Jason dahil sinamahan niya akong kunin ito. Alam mo, ang bilis ng proseso sa iyo ah. Mukhang papaalisin ka yata talaga ni Lord. Baka si Lord ang nag-asikaso ng lahat ng to para sa iyo. Lumaki akong mahirap. Lumaki akong halos hindi alam kung totoo bang nag-e-exist ang Diyos. Pero sa pagkakataon na yun, Mama Mia, matapos sabihin sa akin ni Jason ang mga salitang yun, dun ko naramdaman na totoong may Diyos. At siya nga ang nag-organisa ng lahat. Siya nga ang nagtakda para magkita kami at magkakilala ni Tito Bobby. Siya din ang nagtakda para makapag-aral ako, para umayos-ayos ang aming pamumuhay. Pagkatapos ng 15 araw ay tinawagan ko na ulit si Tito Bobby. Sinabi ko na sa kanya na nakakuha na ako ng pasaporte. Pagkatapos noon ay tinawagan na niya yung kakilala niya sa agency. At yun na ang tumawag sa akin. Pinapapunta ako dun sa opisina nila. Dala-dala ko ang mga papeles ko. Pagdating ko doon, may kulang pa pero madali na lang daw yung ayusin. Mama Mia, napakabilis po ng mga pangyayari.
Pagkatapos makumpleto ng mga papeles ko ay agad nila akong isinailalim sa medical. Isa daw yun sa pinakakailangan. 2 medical exam ang pagdadaanan ko. Natakot pa ako, Mama Mia. Dahil di ba nga galing ako sa hirap? Di ba nga lumaki akong kulang sa nutrisyon ng katawan? Baka may makita silang kung ano at maging dahilan pa yun para hindi ako makaalis. Pero sa awa naman ng Diyos, wala pong naging problema, Mama Mia. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa makakuha nga ako ng trabaho abroad. Mama Mia, di hamak na mas malaki ang sahod dun sa abroad. Halos triple o quadruple pa sa sinasahod ng mga manggagawa dito sa Pilipinas. Yung shop, hindi ko pa rin isinasara. Ang tatay ko ang nagmamanage, kasama niya doon ang kapatid ni Jason. Na siyang nagtitingin-tingin kung ano nang nangyayari sa shop. Hindi naman sa wala akong tiwala sa tatay ko, pero masyado kasi siyang mabait at alam kong posible siyang maabuso, Mama Mia. 1 taon lang ang lumipas ng pagtatrabaho ko sa abroad ay nakuha ko na yung lupa na sinasabi ni nanay na mana niya mula sa lola niya. Oo, Mama Mia. Ang nakatubos puno na yung isang kapatid ni nanay. Binili din namin sa kanya yung lupa. Mas malaki kaysa sa dun sa binayad niya dun sa loan pero wala na akong pakialam. Ang sa akin lang ay maibalik ko yun sa nanay ko. Mama Mia, parang yun kasi ang simbolo ng dignidad ni nanay. Yung lupang iyon. Nung mabili ko yun, nung makuha ko yun, ay narinig kong labis-labis ang tuwa ni nanay sa kabilang linya bilang pasasalamat. Agad akong nag-ipon. Hindi po naging madali. Pero ipon ako ng ipon habang nagpapaaral din ako ng mga kapatid ko. Nung nagkapag-ipon na ako ng sapat na pera, ay nagpatayo na kami ng hindi naman kalakihang bahay dun sa lupa ng nanay ko. Mama Mia, hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat. Kung babalikan ko yung araw na inimbitahan ako ni Jason para pumunta dun sa graduation ng kapatid niyang kambal, hindi ko aakalain na mapupunta ako sa ganitong klasing buhay. Hindi naman kami yumaman bigla, hindi naman ganon. Pero nagkaroon kami ng maayos at sapat na pagkakakitaan. Nakapag-ipon kami. Nakapagpatayo ng hindi naman kalakihang bahay. Pinatayuan ko rin iyon ng sari-sari store para sa nanay ko. Ang tatay ko naman, Mama Mia, ay siyang nagmamanage ng automotive shop namin. Noong graduation ng 3 kong kapatid ay umuwi ako. Sakto naman na nakauwi din si Tito Bobby. Inimbitahan ko ang buong kamag-anakan nila ni Jason. At dun sa graduation celebration ng kapatid ko, dun ako nagpasalamat kay Tito Bobby, kay Jason at sa mga magulang niya sa harap ng napakaraming tao. Sa harap ng mga tiyahin ko, ng mga pinsan kong ni hindi man lang lumingon sa amin noon. Maraming salamat, Tito Bobby. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami mapupunta sa ganito. At Jason, isa kang ang tunay na kaibigan. Maraming salamat. Kung sakali mang darating ang panahon na kakailanganin mo ang tulong ko, huwag kayong mag-aatubili ha. Dahil utang namin sa inyo tong buhay na tinatamasa namin ngayon. Halos mangiyak-ngiyak ako at si nanay, pati na rin si Tito Bobby, Mama Mia. Nagpalakpakan ng lahat, maliban lamang dun sa mga kapatid ng nanay ko. Hindi naman namin pinaranas sa kanila yung naranasan namin. Di namin sila pinaghugas ng pinggan dahil nag-hire ako ng catering noon. Mama Mia, hindi ko alam pero hindi makatingin sa akin ang mga tiyahin ko. Wala naman akong galit sa kanila eh. Sama ng loob, oo, meron pa.
Hindi naman basta-basta mawawala yun. Pero yung galit, wala akong ganun na naramdaman. Inisip ko, Mama Mia, na hindi rin ako magiging ganito katatag kapag hindi dahil sa kanila. Kung hindi nila ako trinato ng ganun dati. Sa ngayon ay nasa abroad ako, Mama Mia. Nagpapatuloy sa trabaho. Lagi po kasing nire-renew ng mga amo ko yung aking kontrata. Ang nag-aaral ngayon ay ang bunso ko na lang kapatid. Yung dalawa naman ang nagpapaaral sa kanya. Ang mga magulang ko naman ay halos hindi na nangangailangan ng pinansyal na suporta buwan-buwan dahil meron naman silang pinagkakaabalahang mga negosyo. Pero kahit na ganoon, nagbibigay pa rin kami ng mga kapatid ko. Yung dalawa kong mga kapatid ay may trabaho na. Yung pangatlo ay nasa isang sikat na hotel na. Manager siya ngayon, Mama Mia. Yung pangalawa naman ay isa ng guro. At yung pangatlo, nag-aaral ngayon ng engineering. Ako, hindi man ako nakapagtapos ng kolehiyo, pero sapat na sa akin itong kinikita ko, pati na rin ang napagtapusan ko na vocational course. Si Tito Bobby naman ngayon ay nasa Pilipinas na. Nakatira sa bahay ni na Jason. Nagre-retire na siya, Mama Mia, at may kinakasama din siya ngayon na isang foreigner na nandito sa bansa kung nasaan ako at umuuwi-uwi lang para magbakasyon. Ako naman may nakakausap na ako ngayon sa Facebook. Isang dati din naming kaklase ni Jason. Isang magandang babae. Isang babae na dati ay karibal ko pagdating sa pagalingan sa klase. Si Jessa, Mama Mia. Nung nalaman yun ni Jason ay tuwang-tuwa siya para sa akin. Si Jessa naman ay teller na ngayon sa bangko. Hindi ko alam kung lalalim ba itong pagsasamahan at pag-uusap naming dalawa. Kung meron mang mangyayari sa usapan na ito, Diyos lang ang nakakaalam nun. Mama Mia, hindi po ako nag-share ng napagdaanan namin sa buhay para matahin ang mga pinsan ko, para pakonsensyahin sila sa nagawa nila, yung mga tiyahin ko. Hindi po yun ang intensyon ko kaya ako nagsulat dito sa inyo. Nagsulat ako para makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong katulad namin, sa mga taong isang kahig isang tuka sa ngayon, sa mga taong nasa pinakamailalim na bahagi ng buhay nila ngayon. Kapag nasa sahig ka na, kapag nasa pinakailalim ka na, wala ka ng ibang pupuntahan kundi pataas. Basta wag mo lang kakalimutan na magsumikap, na maging mabuting tao. Sa kabila ng lahat ng pagmamaltrato ng mundo sa iyo, sa kabila ng lahat ng pangmamaliit at kawalan ng respeto, manatili kang mabuting tao at magtiwala ka. Darating at darating sa iyo ang nilaan ng Diyos para sa iyo. Kung ano ang para sa iyo, kailanman hindi ito makakalagpas sa iyo. Kung lumagpas man, makakahanap ito ng paraan para ikaw ay balikan. Mama Mia, hihingin ko rin ang pagkakataon na to para muling makapagpasalamat kay Tito Bobby, kay Jason, at sa kanyang mga magulang. Kung hindi dahil sa kanila, wala po ako ngayon sa kinaroroonan ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi nakapagtapos ang mga kapatid ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi aangat kahit papaano ang buhay namin. Sa ngayon, iniisip ko pong ibalik ang kabutihan ni Tito Bobby. Kapag nagkaroon ng pagkakataon na ako naman nang pwedeng makatulong sa iba, asahan niyong hindi ko yun tatanggihan. Hanggang dito na lang po ulit at maraming salamat. Eric. Ay, ang inspiring ng kwento ni Kuya Eric. 'Di ba, Kuya Eric? Napaka-inspiring ng kwento mo. Naway lahat ng mga kabataan na dumanas sa katulad ng kahirapan na dinanas ninyo, naway magkaroon din ng lakas ng loob, paniniwala, at kabutihan na gaya ng ipinamalas mo.
at naway sila din makahanap ng Tito Bobby nila. Yung tutulong ng walang kondisyon. Yung tutulong na walang hinihinging kahit na anong kapalit. Alam mo, medyo natakot ako dun sa sinabi mo ha, nung una na sabi mo bakla yung tito ng kaibigan mong si Jason. Pero round of applause naman din kay Jason. Grabe, napakabait naman na bata ito. Napakabait na kaibigan. Naway lahat magkaroon ng isang kaibigan na kagaya ni Jason. At bago kayo makahanap ng isang kaibigan na kagaya ni Jason, maging kagaya din kayo ni Eric. Ganon yun. Anyways, maraming salamat, Eric. Ayun, sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon. Today is Holy Monday. Ayun na, saktong-sakto ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat. At sa lahat ng nakikinig sa atin, nako, paki-like at share ng video na to para marami tayong ma-inspire at marami tayong mabigyan ng pag-asa sa napakahirap na buhay na tinatamasa natin ngayon. Alam kong kung nahihirapan tayo, meron pang mas lalong nahihirapan kaysa sa atin. 'Di ba? Grabe ang pagtaas ng presyo ng gasolina, ng presyo ng krudo, tapos susunod dito mga presyo ng pangunahing bilihin, bigas. Nahihirapan na nga tayo dati, paano pa kaya ngayon? Pero lagi nating tatandaan na sa kabila ng lahat, meron at meron pa ring pag-asa at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun po ang ating panghawakan sa araw-araw. And speaking of panghahawakan, nako, pinanghahawakan ko talaga itong mga sa atin, ating mga members na hindi tayo iniiwan. Maraming salamat. Pinanghahawakan ko ang pagmamahal ninyo. Charot lang. Hi ako kay Freaky, kay Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, Smack Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Jasmine Magbanwa, at Marlia Giana Shane. Maraming salamat sa pagmamahal, pagtitiwala, at hindi pang iiwan dito sa atin. And speaking of pagmamahal, may mga nagmamahal din sa atin na kahit hindi po nila magawang magpa-member sa kung anumang dahilan, ayos lang yon, lagi pa rin tayong inaabangan at hindi nagsiskip ng ads. Yun po talaga, grabing tulong po yun. Hi ako kay Rose Santiago, maraming salamat. Kay Cutie Hot Mom, hello sa'yo. Yes, nag-reply na ako sa email mo. Ito nang bahala doon. Kay Fredeline Dela Cruz, maraming salamat. From Tinsuay, Hong Kong. Tama po ba ang pronunciation ko? Hi din ako kay Alcura Ukit. Kay Fredeline Balao, maraming salamat. Kay Queen Yara. Kay Hadaza, maraming salamat. Kay E-Vlog, Enjoy Life Adventure. Grabe naman. I'm Shy, hello sa'yo. Andrew Cole, maraming salamat. Jaime Rodriguez, Marlene Vargas, Richard Lares, LV Lapot, Erlinda West, Sai, Annalyn Cabe, Elsica Lopez, kay Lilet Maniquez, maraming salamat. Emeline Taginod, maraming thank you. Hello din ako ulit kay Gimaras Girl, maraming salamat sa inyo. Kay Maria Luz, Teresa Rhodes, Bailin Sampulna, Lane Aznar, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yung mga hindi nabasa, sa susunod na kwento natin, kayo na po ang ating babatiin. Ako pong muli, si Mama Mia na humihikayat sa inyo na kung meron po kayong sariling kwento ng inyong buhay na nais nyo pong ibahagi sa atin, wag po kayong mag-atubili, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Bye-bye! Mag-ingat po kayo and magnilay-nilay ngayong Semana Santa. Sa mga Katoliko natin na mga kapatid, mga kaibigan at tagapakinig, ayon, hello po sa inyong lahat. Sa mga nasa bakasyon naman ngayon, mag-ingat po kayo palagi at syempre, huwag kalimutan na manood at magdasal. Bye-bye! Mwah! Love you!